Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Naliliitan daw po ang Kamara sa isinusulong na 100 pesos daily wage hike ng Senado. Hindi lang isinusulong, inaprobahan na nila yan. Diba? Kaya pinag-iisipan ng Kamara ang 150 hanggang 350 pesos daily wage increase. Totoo ba yan? Para sa mga manggagawa. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, kinikilala nila ang boses ng mamamayan lalo na ang kanilang sitwasyon na nakikipagbuno sa masamang epekto ng inflation at pagbaba ng purchasing power dahil sa pandaigdigang krisis sa pananalapi at mga kaguluhan. Inatasan ni Speaker Martin Romualdez ang mga mambabatas na himayin ang mga opsyon para mapataas ang sweldo ng mga manggagawa, kabilang na nga ang isang legislated wage hike sa pagitan ng 150 hanggang 350 pesos o mga pagbabago sa sistema ng regional wage boards. Mahigpit din ang direktiba ng Speaker sa Committee on Labor and Employment na unahing repasuhin ang mga kasalukuyang panukala sa wage hike, kabilang ang bill ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza para sa 150 peso across the board increase. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Yo! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, mga manggagawa, mga uring manggagawa? Ayan, kayo ba'y nakikiliti sa paligsahan ng Senado at ng Kongreso? Ang nangyayari kung batsyere, parang yung ano yun, wala ka sa lolo ko. Inaprobahan noon ng Senado ang 100 pesos daily wage hike. Ayan, sabi ng Kamara, wala kayo sa lolo ko. Wala kayo sa lolo ko. 150 ang isinusulong daw ho dyan sa Kamara. Pero baka daw ho umakyat pa hanggang 350. Obo. Sarap ng kwentuhan ah. Sarap ng kwentuhan ah. Hindi kaya nagkakaungguyan lang dito, kumbatsero? Malinaw na malinaw. Ako hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ungguyan lang ito, kumbatsero. At ang inuunggoy dito ay mga manggagawa. Pinatatakam tayo. Pinatatakam po ang mga uring manggagawa
Isip-isipin mo, 24 senador bumoto sa 100 peso legislated wage hike. Pagkatapos, bahala na Kongreso dyan. Pagka hindi nakapasa sa Kongreso yan, kasalanan nila yan. Kasalanan ng Kongreso. Sisihin nyo Kongreso. Mas matindi itong ginawa ng Kongreso. Masisisi kami, ha? Ang ipapasa namin, ang pag-uusapan namin, mas mataas. Binabarat kayo ng Senado. Ngayon, magsuswing na naman sa kabila. Oo nga, ano? Ba't tayo binabarat ng mga senador? Ba't 100 yung lang mga senador na yan. Naku. Pinaglalaroan nyo ba? Hanggang sa matapos na ang lahat ng kwento. Pinaglalaro ang damdamin ninyo eh. Ang damdaming bayan. Pinaglalarawan. Daming bayan. Wag ganon. Wag yung kumbaga you're adding insult to injury. Wag nyo nang dagdagan ng asin ang sugat. Ang sugat. Sariwang sugat. Kung meron kayong ipasa nyo kung ano yung nararapat. At dapat yan talagang kinukonsider lagi ang mga employers. Ang mga employers naman, syempre, kahit na anong usapan, hindi! Automatic yan. Automatic sa employer yan. Nabasa mo ba kung batyero yung pahayag, yung isinulat ni Mr. Ed Lacson, dating taga-ECOP to Taga-ECOP. Yung Employers Confederation. Ano ba ang sinabi ni Ginoong Ed Lacson sa kanyang pahayag? Pakinggan po ninyo at babasahin ni Kumbatsero. Wala dito. Sabi? Wala dito. Isinubo. Wala dito. Parang wala sa camera dahil sa sinabi mo, napasubo na rin lang ako. Babasahin ko na rin. Ito po yung pahayag ni pakinggan po ninyo at babasahin ni Kumbatsero. Ito po sa kanyang iPhone 6 na may memory na 10 megabytes MB. Kawawa lang. At ganito po ang sinabi ni Ginoong Lacson. Narito po. This false narrative, umpisa pa lang, diniretso na niya. Maling pangungusap na ito, pahayag na ito. Ang tinutukoy po ay ang 100 peso wage hike. Ano po mga kababayan? Is reportedly aired by some labor leaders and their media allies. Ay napabalitang isinahimpapawid ng mga leader paggawa at ng kanilang mga kapanalig sa media. In Goebbels-like fashion. Ano daw? Si Goebbels yung tagapagsalita ni Hitler. Propagandista ni Hitler. Alam niyo naman po si Hitler, yung kanilang propaganda ni Goebbels magsabi ka anya ng magsabi ng kasinungalingan at yan ay magiging katotohanan matindi itong pagkakadescribe ni Ginoong Ed Lacson Magaling pa na magsalita in Goebbels-like fashion to make it sound true para ito'y maging tunog totoo. Squeeze the last ounce of pity for Pigain ang mga natitirang ano daw? Pity. Awa for the lowly paid workers and gain the loyalty of union members. Parang pinalilitaw kasi hindi kasya yan. Hindi kasya yang para mabuhay ang mga Pilipino kaya kailangan talaga ng dagdag na sweldo, legislated wage hike. Ito po ang sinasabi ni false daw po itong narrative na ito. Ang binibida daw po ng mga mambabatas, ng mga senador, makikinabang dito ang mahigit, 'di ba, 4 million na mga empleyado, 'di ba, yan daily wage earners. Pero hindi daw sinasabi ng mga senador na ang kabuuang formal sector ng mga manggagawa ay 47.8 million. Ibig sabihin, ang sabi ni Ed Lacson,
kung makikinabang yung 4 million, gaano karami ang hindi makikinabang? Parang 10% lang ng kabuang workforce ang totoong makikinabang. Ayan. Doon pa lang sa anggulo na to sinasabi na ni Mr. Ed Lacson na may panliling lang. May panliling lang. Kaya nga, sasagot ulit ang nasa labor maggawa. Sino ba yung nagsalita na yan? Si Ping Lacson ho. Hindi si Ping Lacson. Ano pangalan? Ed Lacson. Arsenio Lacson. Hindi. Iba rin yun. Yung Arsenio Lacson, yung tatay ni... Ay, wag mo sasabihin. Ito kasi... Wag mo sasabihin, baka madulas ang dila mo. Kasi padala sa akin ng mga video. Mabanggit mo, Aimee. Mababanggit ang Aimee kapag binabanggit. When I was the one who will set your heart. Sino nga ba yung Lacson na yan? Ito kumbachero ay kinatawa ng mga employers. Ayun! Yan na nga. Kaya isisigaw kagad ng mga banggaw. Kita nyo na? Kita nyo na? Walang sinabing iba ang mga employers na yan. Totoo, kumbachero. Totoo pero yun. Dapat doon talaga tinitimbang-timbang yan. At gaya nga din ng babala ng NEDA, nasa 350,000 kagad ang mawawala ng trabaho kapag daw ipinatupad yan. Kaya tingnan ho natin at pinakamainam na kapag magsasagawa ng mga pagdinig na ganyan sa Senado man o Kamara, bigyan ng pagkakataon ng mga resource persons, mga resource speakers ninyo na marinig ang kanilang punto para makagawa tayo, makalikha tayo ng maayos magaling na batas. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa Ako, kumbachero, naniniwala ako walang mangyayari dito sa dulo. Kung ganito, tingnan niyo po yung para-paraan. Una, uulitin lang po namin yung binanggit namin bida po ang Senado sa paningin ng mga manggagawa. Buti pa yung Senado ipinasa ang 100 peso legislated wage hike. Naiintindihan ng mga senador ang damdamin ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga pobre, sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, yun yung lagi niya sinabi, ang mga pobre. Ang mga pobre nauunawa, pinagtatanggol ng mga senador. So, ipinasa nila sa congressman yung pananagutan, yung responsibilidad. Imagine, kung hindi po ito aaksyonan ng mga congressman, ano po ang magiging itsura? Higi nga, isipin po ninyo. Anong magiging itsura mismo ni Speaker Martin Romualdez? Na siya po ang leader ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya dahil sa basang-basa ni na Speaker Romualdez ang style ng mga senador, magkano nga kumbachero? 150 to 350 yun daw pesos. Yun daw inuutos ni Speaker Romualdez na pag-aralang ng mga mambabatas. Ang liit naman yung 100 Ang liit naman yan. Wala yan. Mas magaling ang lolo ko. Wala kayo. Ayan po ang mangyayari mga kababayan. Kaya mag-uusap po yan, magtatala kayan. Halimbawa lang kumbachero, ipasa ng House yung 350 pesos. Di pupunta sa bicameral conference committee yan. Aabutin na ng siyam-siyam yan. Ayun. Ala na. Walang mangyayari diyan. Anong endgame? Yun. Naunggoy ang mga manggagawang Pilipino. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, kumusta ang mga maagang nagpapagluta dyan? Ayan. Mainit na mainit pala ang usaping gluta, ha? Ang latest daw po ay nag-I am sorry na si Mariel. At ang sinabi daw ay vitamin C. Yung ipinaturok niya. Pumalag nga kagad yung mga nagpapaturok yung nagpapadrip Ano sabi? Hindi, anong vitamin C? Merong vitamin C. Pero, gluta yan. Gluta yan. Sabi nga nung isa, gluta ng ina. Nagalit tuloy pero kung I am sorry, wag nang nangangatwiran. Kasi hindi nawawala yung sincerity ng paghingi ng paumanhin. Lalo na sa sa nangyari ngayon sa Senado. Kung pangangatwiranan pa at sasabihin pa, hindi, vitamin C lang ito lalo tuloy humahaba ang usapin. Kung nangyari diyan
Pasensya na, i-post ko pa. Ayun, isa pa yan. Yung pasensya pagpo-post kasi na yan, hindi naman lalaki yan kung ginawa lang nilang nagpa-drip nga doon. Dahil, kahit magpa-drip sila doon araw-araw. Araw-araw. Pero yung ipopost pa, ipapangalandakan pa na ang opisina ng Senado ginagamit sa pagpapagluta, yun ang masama doon. Yun ang nagbigay ng masamang larawan doon. Pero kung ginawa lang nila yon sa kanilang on their private time, ay sabi nga habang naghihintay sa approval ng isang napakagandang panukalang batas, walang issue. Walang naging issue. Background pa si Senator Robin Padilla pala. Parang nasa Japan ganun Parang sinadya pa. Kaya paghihingi ng paumanin, dahil na nagkamali, tanggapin nagkamali. Wag nang nangangatwiran. Sabihin na lang, sorry. Pasensya na. Pasensya na po. At hindi na mauulit. At itong vitamin C, aminin nyo na rin. May gluta to. May gluta ito. May nanay nga yan. Gluta na ina. Gluta ng ina. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. ACS Balita. Susunod na. 6:18 ang oras. This time, ang takot sa dalawang to. kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 26 sa buwan ng Pebrero 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit pisong rollback sa diesel at kerosene, kasado na bukas. Gasolina may bawas presyo rin. Filipino Young Farmers Internship Program binuksan ng Taiwan. Pinakamalaking serbisyo fair ni Pangulong Bongbong Marcos umarangkada sa Sultan Kudarat. Batas na nagbibigay ng 10,000 piso sa mga may edad 80 pataas, lalagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos. Search for Miss Manila 2024 bukas na. 4 na buwang gulang na sanggol patay sa sunog sa Bohol. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng mga balita. Dito muna tayo sa ating ACS Good News. Yehey! Nakaambang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Yon. Alam nyo kung magkano? Magkano? Mahigit piso daw po ang pwedeng ibaba sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene, habang sa gasolina ay 60 to 80 centavos. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy, maaari pang magbago ang nasabing presyo depende sa huling trading ng Minoplat Singapore noong Biyernes. Kaya pala si John ay nagmamadali eh. Sabi niya, boss, magpakarga na tayo. Bakit? Ako, Bababa kasi na bababa na buka. Bakit may-ari ka pang gasoline station? Baliktad. Baliktad, ano? Kaya one port lang muna. Kung kayo kailangan magpakarga na ngayon, aliba, masasaid na talaga yan. Hindi nyo maiiwasan magpakarga. One port lang muna. Ayan, one port. Huwag nyo ipo-full tank. Si John. Talagang dinadala ka sa gastusan. Dinadala ako sa... totoo. Doon ako, may kasosyong gasoline station to eh. Lakyam, Diap Gohun, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, 6:25 ng umaga.
Opisyal lang binuksan ng Taiwan ang aplikasyon para sa Filipino Young Farmers Internship Program para ngayong taon. Ayon sa Taipei Economic Cultural Office o TECO sa Maynila, bukas ang aplikasyon hanggang sa Marso 15. Ang nasabing programa ay isang partnership ng Department of Agriculture, MECO o Manila Economic and Cultural Office at Taipei Economic Cultural Office. Umaabot na ngayon sa 126 na batang magsasaka ang sumasailalim sa pagsasanay sa pamamagitan ng internship program sa Taiwan. Layunin ng programa na mabigyan ng kaalaman ang mga batang magsasakang Pinoy na maging farmer leaders at negosyanteng pang-agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya, strategy at technique. Napakalaking bagay nito, kumbatsero. Kasi maraming mga anak ng magsasaka na ayaw nang magsaka. Ayaw Nakita nila yung buhay ng kanilang mga magulang. Nakita nila ang buhay ng kanilang mga lolo't lola. Totoo. Dahil sa old school. Kaya ang gagawin nun, mag-a-abroad, pupunta ng Taiwan, mamamasukan sa mga farm para maging magsasaka. Hindi ba? Buti nga sana kung sa farm doon sa mga doon, mga pabrika doon. Mga pabrika, totoo yun. Pero ito, ang ganda, pagsasanibin po ang technology, strategy, technique, at para yung mga kabataan ay hindi lang maging agriculturist, kumbatsero. Maging negosyante din. Yun. Kaya nga ang tawag dyan yung agro-industrial, di ba laging binabanggit, agro-industrial. Tama. O kaya tinuturuan po ngayon ng mga, sana ito'y lumaganap. Kaya kapag nakatapos sila yung mga made in Taiwan na. Made in Taiwan na sila. Kaya alam niyo naman ang made in Taiwan na ngayon. Hindi yan katulad nung araw. Nung araw, pagka made in Taiwan, patakbuhin niyo. Sasabihin, made in Taiwan. Taiwan na naman. Sirain yan. Ngayon, hindi na gano'n. Ayos. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Umarangkada na ang pinakamalaking serbisyo fair ni Pangulong Bongbong Marcos sa Sultan Kudarat, kung saan ay nasa 150,000 residente nabiyayaan sa ipinamahaging 1.2 billion pesos cash assistance, programa at serbisyo na dala ng 55 ahensya ng pamahalaan. Ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ayan nasa video. Kitang-kita Ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Sultan Kudarat ang ika-12 Serbisyo Fair na unang inulunsad noong nakaraang taon. Sa nasabing fair ay nagbenta ng 25 pesos kada kilo ng bigas ang kadiwa, bukod sa mga sariwang gulay at prutas. Sina Speaker Martin Romualdez at Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo ang nanguna sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Sultan Kudarat, na dinaluhan din ng 45 mambabatas mula sa Mindanao bilang pagpapakita ng suporta sa nasabing programa ng Pangulo. Gano'ng karami yung 28,000 ng mga kababayan natin ang nakinabang. Kaya pagka inaraw-araw nyo yan, o kaya kahit linggo-linggo lang, sa buong Pilipinas, kumbatsero, magiging happy ang ating mga kababayan. Pero nasa 150,000 kumbatsero na residente. 150,000 pala. Akala ko 28,000. 150,000 sa pala. 1.2 billion cash assistance, tapos sa iba pang programa at serbisyo. Sa Sultan Kudarat lang yan. 55 government agencies, hindi nila ron Matindi. Ayos. Tuloy nyo lang yan. Mainam yan. Ayos yan. Ayos yan, bata. Alas 6:29 na ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Nakatagdang lagdaan ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na nagbibigay ng 10,000 pisong cash gift sa mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95. Itinakda ang pagsasabata sa Senate Bill No. 2028 at House Bill No. 7535 o ang granting benefits to the Filipino octogenarians at nonagenarians mamayang alas 9 ng umaga. Bukod dito, lalagdaan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers at Tatak Pinoy Act. Magagandang mga batas to, kumbatsero, ha? Sana makuha natin ang detalye nito. Halimbawa, itong dagdag benepisyo sa mga maiidar. Alam mo bang matagal nang ginagawa ito sa Concepcion, Tarlac? Nung mayor tong si Mayor Andy Lacson dyan,
Si Mayor Andy Lacson. Oo. Lacson ulit. Lacson ulit. Oo. Magagaling ng mga Lacson na yun. Diyan ba galing si Arsenio Lacson? Hindi. Iba naman yun. Yung tatay niya. Balik na naman doon sa... Ano ba yung video na yan, Sherwin? Nakita mo ba yun? Oo nga, napanood ko eh. Yung kumakalat na video, tas may mga mukha pa, ikinukumpara yung mukha ni... banggitin na natin, si Senator Amy. Oo. Tapos yung mukha nung si Arsenio Lacson. Oo. Sino kaya nagpapalabas, gumawa at nagpapalabas ng video na yun? Huwag kayong masyadong nagpapakalat ng pagka kayo na-demanda. Oo, Kung sino nako. naman kayo dyan, ha? Oo. Matindi yun. Matindi yung Kasi mga aligasyon na yun. Yun kumbachero matatawa ka lang pero kung ikaw yung nasa receiving end, nung talaga. kwento na yun, ang tingin mo malisyoso yun eh. Talaga. Diba? Pero yung mong palilitawin doon na hindi ka anak ni Pangulong Marcos. So, hindi ba? Pagka na-demanda kayo, pati ang tama doon, pati may tama din doon sa kay First Lady Imelda Marcos, di ba? Tantanan nyo yan. Tantanan nyo na yan. Antindi nun. Sino ba may mga suspect na kaya dyan, kumbachero? Hindi kaya pati si Mayor Hani Lacuna madamay dyan? Dahil lang parang lumilitaw dun sa video, tatakbo daw Mayor ng Manila, si Senator Amy. Oo, baka mapagbintangan si Mayor Hani Lacuna dyan, ha? Bayaw! Ano ka May kinukwento lang ako. Si Mayor Andy Lacson yung kinukwento ko eh. Nang conception, mas naalala mo. Lacson eh. Oo nga eh. Ibang Lacson to. Yung si Mayor Andy Lacson, sa kanila, sa conception tayo, na-cover ko pa nga yung matanda. Tuwan-tuwa, 80 years old pa lang, nakakatanggap na sila ng 10,000 sa mga... Hindi ba pwedeng gawing pag 80, 80,000? Ganon, sobra ka naman. Hindi naman. Pag 90,000. Ito, 10,000 lang to Late naman. Pero ko tagal-tagal na actually, ang katwiran... inalagaan ng tao yung kanyang katawan para umabot sa edad na yun ang sinasabi nga ni Mayor Andy Lacson, kumbachero, pagka tumanda pa yan, hindi na niya maintindihan yung halaga nung ibibigay natin. Kaya mas maganda. Habang malalasa pa niya ang sarap ng... Ayan, 50 pa lang, bigyan nyo na, Mayor. Dapat 49 pa. Para malasap. Di ba, pero tayo pag 100 years, 100,000 pesos. Kaya doon ko lang ibinabase kong bansyero. Pag 90, 90,000. Pag 80 anyos, 80,000. Kung sabagay, maganda sana yan. Ikaw, paasa ka dun. Alas 6:33 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Ito na ang balita sa Manila. Muling binuksan ng Manila LGU ang search for Miss Manila 2024. Nanawagan si Manila Mayor Hani Lacuna sa mga kwalipikadong residente na lumahok sa Miss Manila 2024 na pangasiwaan ng Department of Tourism, Culture and the Arts. Ang nasabing beauty pageant ay proyekto ng city government na naghahanap ng isang Manilenya na kakatawan sa values of empowerment and leadership upang maghatid ng mahalagang kontribusyon sa kanyang mga kapwa Manilenyo. Ayan, mga taga Manila lang daw ito, Hindi pwede dito taga Ilocos. Senator, wag niya kayong sumali, ha? Unless ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, ang Miss Manila ay dapat isang woman of worth, tapat sa kanyang sarili, kayang mahalin ang kanyang sarili bago mahalin ang iba. Dami namang requirement. Strong advocate ang mga karapatang mga kababaihan. Hindi pwedeng maganda na lang. Isang tunay na leader, nurture and change maker. Hindi dalawang dila. Hindi sakim sa mahalay. Napakarami naman ito. Baka naman ayaw nyo talagang magpasali dito, Mayor. Sabihin nyo na lang. Pero ang kagandahan naman, safe yung mga kandidata dyan dahil babae yung mayor. Oo nga. Yun lang. Meron kasi kaming kilala ni Kumbachero nagpapatimpalak. Nagpapatimpalak sa mayor. Yung pala, naghahanap lang ng madadali. Ay, nako. Susunod! Tito Bo! Aba, ang COMELEC, naghahamon. Naghahamon daw po ang COMELEC. Bakit kaya? At sino kaya hinahamon ni COMELEC Chairman George Garcia?
Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:35. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS Balita. Alas 6:40 ang ating oras, hinamon ng COMELEC ang mga kritiko nito na kasuhan sila sa korte. Partikular ang mga kumukwestiyon sa paggawad nila ng 18 billion pesos 2025 automated elections contract sa Miro system. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaaring namang iakyat ng sino man ang reklamo sa Korte Suprema. Patay ang isang 4 na buwang sanggol matapos na maiwan sa nasusunog na bahay sa Tagbilaran City, Bohol. Ayon sa Tagbilaran Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog bandang alas 12 ng tanghali kung saan naiwan ang sanggol sa bahay na pag-aari ni Romeo Bantungan Sr. at naapula pasado 1:00 ng hapon. Tanging ang lola ng sanggol ang kasama sa nasunog na bahay, ngunit nang sumiklab ang sunog ay nasa kabilang bahay ito at nakikikain. Iniwanan yung sanggol. Kumbachero. Nagkakasunod-sunod ho ang sunog na ngayon. Wala pa tayo sa Fire Prevention Month. Napakainit naman na kasi kumbachero . Pero patikim pa lang yung init na yan. Nito lang daw nakaraang linggo naka 200 fire incidents na ang naitala ng Bureau of Fire Protection. Grabe. Baka naman binilang isa-isa yung forest fire dun sa Benguet. Baka nga kasama na yun. Sa dami ng fire incidents ngayon. Nagbabala naman ang Department of Labor and Employment sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga nag-aalok ng trabaho sa ilalim ng Emergency Employment Program o TUPAD. Ayon sa DOLE, ang pekeng trabaho ay nag-aalok ng sahod na 800 pesos kada araw. Mas mataas pa sa minimum . So yung TUPAD, ay napasok na rin ng mga scammer. Malamang. Ba't napasok ng scammer yan Scam na yan. Dati ng scam yan. Panginoon kong buhay to. Sabi siguro ng mga scammer, kayo lang? Para yung sa palengke, double dead po yan. Double dead na. Ang dami na mga kwentong kahindik-hindik dyan sa TUPAD. Merong iba kumbachero na magandang implementation. Sobrang ganda. Hindi ba naalala mo yung kay Governor Helen Tan na nagmamakaawa pa siya kay Secretary Bienvenido Laguesma na yung mga nawawala na off season, hindi walang bawal mangisda. Bawal mangisda dahil may ano tawag doon? Merong gay warning. Gay warning. May gay warning. O dapat yun dapat na ayudahan. Sa mga magsasaka na halimbawa nakapagtanim na. Maghihintay na ng anihan na lang 'yon. Ang gagawin lang ng magsasaka pagka nakatanim na, magdadamo yan, dadamuhan niyo. Maghuhulip. O kayo ba, merong namatay siya, papalitan nila ng tanim. Walang kita 'yon. Walang kita 'yon. O kaya maghahanap ng panggatong sa gubat. Sa gubat. Ay walang kita 'yon. 'Yun ang dapat na nakakatikim ng TUPAD. Ayun. Kaya nangyayari yung iba diyan tatayo lang doon pagsusuotin lang ng t-shirt pipicturean. Picture. Kasi uwi na. Ayan. Uwi tayo. Tapos yung ibibigay, syempre dahil nagpicture ka lang, wala ka namang ginawa. Bigyan naman. Kalahati lang ibibigay sa iyo. Wag mo kayong pumapayag na gano'n, mga kababayan. Ito 800 pesos daw ang ibibigay. Ang laki. Magkano minimum sa Metro Manila? 610 lang Mas malaki pa sa
Ano to, may increase na ng Senate? Legislated. Walang ganun, no? Tapos ngayon daw, pinasok ng scammer. Oo. Bira mga scammer yan. Talaga naman. Mai-scam kayo dyan. Mga scammer. Sinibak, eto na, kumbatsero. Nangyari na, yung binabanggit ko sa inyo isang araw. Sinibak ng Pangulong Bongbong Marcos ang administrator ng Local Water Utilities Administration na si Vicente Homer Reville. Sa appointment paper na may petsang Feb 19, ipinalit ni Pangulong Marcos si Attorney Jose Moises Salonga. Hindi ba mayor ng San Antonio Nueva Ecija to dati? Attorney Jose Moises Salonga bilang bagong luwa administrator na sinasabing may malawak na karanasan sa sektor ng enerhiya. Nasa 2,000 hektarya na ng kagubatan ang tinupok ng apoy sa Benguet. Patuloy pa rin inaapula ng Bureau of Fire Protection ang 7 forest fires kung saan ay 4 kataong nasagip sa bayan ng Tuba. Samantala pumalo na sa 357.4 milyon ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura at matinding napuruhan ang produksyon ng palay. Ayon sa Department of Agriculture, apektado ang mahigit sa 6,500 hektarya ng taniman sa Ilocos, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at 5,000 hektarya rito ang palayan. Una nang sinabi ng DA na 275,000 hectares ng palayan na magiging vulnerable sa El Nino. Nangako ang National Historical Commission of the Philippines na patuloy na gugunitain ang EDSA People Power Revolution, deklarado man itong holiday o hindi. Ayon kay Ian Alfonso, supervising researcher ng ahensya, layo nitong mapanatili ang alaala ng 1986 People Power at ang mga naging pakinabang nito sa bansa. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Akala ko kanina hindi totoo, kumbatsero. Totoo pala. Alin? Itong naging posisyon ngayon ng Kamara na sila naliliitan sa 100 pesos na inaprubahan ng Senado para sa mga manggagawa. Meron hong pahayag itong si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na nagsasabi na at sila raw ay nagkaisa. Ang mga miyembro ng Kongreso ay arrived at a consensus. Ang mga kongresista ay dumating na sa pagkakasundo That the Senate approve 100 pesos wage adjustment na ang inaprobahan ng Senado na 100 pisong dagdag sweldo might sigarilyo. mighty yun, mighty. Mighty ba? Malamang ay, might not sufficiently meet the needs of the workers. Ay hindi makasasapat sa pangangailangan ng mga manggagawa. Our workers are enduring tough times. Ang ating mga manggagawa ay nagtitiis ng mabigat na panahon. And as their representatives, At bilang kanilang mga kinatawan, kain na galing. Kain. It is It is imperative that we nararapat lamang na tayo find substantial solutions. ay maghanap ng masustansyang solusyon. Pagkain nga ito. To alleviate their financial burden. Para maibsan ang kanilang mga problema sa pananalapi. Ramdam nyo po ba, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang Pagmamalasakit pagmamalasakit sa inyo ng ating mga mambabatas?
Hindi! Sabi, hindi pa rin. Inuunggoy lang kami ng mga yan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pero tingnan ho natin kung saan ho hahantong ito. Ano magiging ending niya? Oh, so 100 pesos approved ng Senate. Ang sabi ng House, ang liit naman yan. Liit naman yan. Ang tatalakayin daw nila ay 150 to 350 pesos. Kaya tingnan natin kung yung paligsahan na yan ng Kamara at ng Senado ay magbubunga ng mas maganda para sa mga manggagawa natin. Let's keep our fingers crossed. Ayan, umasa tayo. Patuloy tayong umasa. Na sana nga ang kanilang hangarin ay busila. Ang kanilang damdamin ay dalisa. Ayan. Para maibsan ang tiisin ng mga pobre. Ayan. Ang mga kumpansyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 4 na minuto na lang, alas 7 na. Sunog! Nako! Ayan, nagkakasunod-sunod na mga insidente ng sunog habang ang panahon natin ay papainit. Papasok na ang Fire Prevention Month pero ngayon pa lang tayo'y naglalagablab na. May follow-up report si Edniel Parosa dyan po sa isang naganap na sunog sa Taytay Rizal kung saan ay 3 magkakapatid ang patay. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunying at Ka-Jerry, 2 bahay lang itong tinupok ng apoy dito sa may Altamonte, bahagi ng napakalawak na barangay ng Dolores sa may Taytay Rizal at umabot lang din ito sa unang alarma. Pero kung gaya ng napakaraming trahedya, yung unang alarma na yon, correct, 3 magkakapatid yung binali at inagawang buhay dito sa pamilyang ito. Dito nakatira, buong compound ito, magkakapamilya sila Jared Anthony, 3 o 2 doon sa 3 magkakapatid. Awang mga senior citizen pa. Kinilala ngayon ng mga pamilya ng mga napatay itong 77 anyos si Gloria de Silva, isa doon sa mga biktima, si Elvira Valera, 70 years old, at 59 years old na si Celerina Valera, pawang mga nakatira sa isa doon sa 2 bahay na natupok ng apoy. Sabi dito ni Kalari, yung anak ng isa doon sa mga nasawing biktima, nagawa niya pa palang isalba, Jared Anthony, yung 2 doon sa mga biktima, pero bumalik sa loob para i-rescue yung o tumulong na mag-rescue doon sa kanilang kapatid na PWD at naiwan doon sa loob. Ang nangyari, yung 3 yun, Jared Anthony, tuluyang hindi nakaligtas sa nasabing apoy. Kausapin natin saglit yung ilan sa mga kapamilya. Si Kalari yung pinaka nag-rescue doon sa sunog na yun. Sir, kumusta ho ang sitwasyon natin ngayon sa pamilya natin? I understand, nagluluksa tayo, pero baka pwede nyo maikwento sa amin paano nyo pinakang isalba yung buhay ng inyong ina at yung 2 nyong tita. Siya. Ko na talaga yung tiya ko ay yung mama ko. Binalikan lang talaga yung kapatid nila sa loob. PWD yung binalikan nila. Ay kasalba ko rin sana yung aso. Lakas na ng usok Di na rin ako makahinga. Nung lumabas ako, para umano ng hangin, wala, hindi na ako. Ang lakas na apoy talaga. Kasama si nanay mo? Hindi ko alam na nandun yung 2 Kasi nung sumisigaw ako ng mima, walang sumasagot. Kaya alam ko nakalabas na. Tapos nung hinanap ko na lang dito, wala sila. Wala nasa loob. Jerry, si Kuya Larry doon sa bahay niya sinasabi nagsimula yung apoy at ang hinala niya doon sa electrical yung sanay, no? Sir, anong particular na sanay ang tinitignan mo? Yung electric ako na clip, yung clip siya? Clip pan. Oo. Ang araw ko na kasing ginamit na yun, dire-diretso. Electric pan. Oo. Naku. At yung araw daw niyang ginamit ang dire-diretso, Anthony at Jerry, at yun yung tinitignan na pinagmulan nung apoy. Ikaw, sir, may sugat ka ba? Nagtamo ka ba ng damages? Ay taso sa labi. Mapuno dyan sa lugar nila, Edniel, ano? Oo, Anthony at Jerry. Salamat po, kuya. Kung makikita natin, ito mapuno yung area. Oo.
hindi lang tayo doon makalapit dahil may mga nandoon sa mismong site ng pinangyarihan ng sunog. Pero itong compound na ito, kung makikita nyo, buong compound pamilya pala nila ito. Mayroon pang dalawang bahay pa itong nandito na hindi nadamay nung apoy. Pero ang kwento nila, halos madilaan na rin ito ng apoy kagabi o hindi lang naagapan. At yun nga, binabagit natin, first alarm lang, wala pang isang oras yung sunog, nagsimula. Pasado alas 9, 9:50 something PM, bago mag-alas 10, inaapula rin agad ng Bureau of Fire Protection. Pero ito nga, tumitil ng buhay ng tatlong magkakapatid, dalawa ay senior citizen, isa 59 years old, Jerry at Anthony. Thank you, Edniel. At tayo nagpapaabot ng pakikiramay dyan kay Kuya Larry. Oo, at paalala na rin sa ating mga kababayan dahil kagaya ho ng inyong narinig, panahon ngayon ng El Nino, approaching ng summer season, yung mga electrical niyong mga appliances, maaari hong magdulot ng ganitong trahedya. Live pa rin mula rito sa Barangay Dolores sa Taytay, Rizal. Para sa kauna-unahan ng Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Dapat siguro ipinapahingang ventilador, ano? Totoo yun. Ganun naman lagi. Ilang sunog na ang nangyari, kumbatsero, dahil sa electric fan. Nako. Yan yung mga bago niyan. Electric fan, kumbatsero, dahil sa sobra init naman, kaya naman nag-electric fan. Lalo may PWD sila. Oo. Kapag ang electric fan pina-repair nyo na, may tinatanggal dyan kung batsero. Parang tinatanggal na yata yung fuse o namang protection nun. Kaya napapaandar ulit. Correct. Ayun, kapag wala na siyang protection, doon na mauwi yung sunog. Kaya kapag gano'n na ang kondisyon ng inyong electric fan, luma na, kahit na mga 15-20 minutes na ipahinga, yes. Malaking tulong na yon. Tapos kapag hindi na ginagamit, talagang tatanggalin sa saksak. Yun yung cellphone, napansin nyo yung cellphone natin, umiinit. Umiinit na. Ano? Wala ka namang ginagawa, umiinit. Iba talagang marami pong maaaring maging sanhi ng sunog. Ingat po tayo. Tapos siguro tama rin itong paalaala yung pagkakabit ulit ng mga ng mga fire smoke detector sa bahay. Gastos nga yun, pero napaka-importante. Pero baka akala nyo napakamahal nun. Meron ng mga nabibili nun, mga 100, 200 lang na kumbatsero, di baterya. Yung bang gigisingin ka lang, importante yung magising ka. Totoo. Kapag may sunog, kasi karaniwan yan, doon na nangyayari, tulog. Tsaka nagkakaroon ng sunog, dahil tahimik na tahimik, hating gabi, ayun, hanggang sa masuffocate na habang natutulog, wala na. Hindi na magigising. Ang karamihan po sa mga namamatay sa sunog, nasa-suffocate muna. Ayun, nawawala ng malay. Ayun. Kung meron tayong smoke detector, ayun, pag nag-ingay na yun, magigising ka. Totoo. At pwedeng mailigtas ang buhay natin. Baka pwede na rin makapagbenta ng fire extinguisher dyan. PM is the key. Pero kailangan magising ka muna. Kailangan magising ka muna, tsaka kagagamit ng fire extinguisher. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 26 sa buwan ng Pebrero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Barangay Hall sa Leyte, pinagbabaril. Barangay Chairman at 4 na iba pa, patay. Night market sa Zamboanga City, pansamantalang isasara dahil tinambayan ng mga panike. Batman! AFP,
Pinanindigan na napaslang sa engkwentro sa Bohol ang bar passer taliwas sa pahayag ng NUPL na ito'y rabout. Tatlong magkakapatid patay sa sunog sa Rizal. Mariel Rodriguez nag-I am sorry na sa gluta drip session sa Senado. Kamara naliliitan sa 100 peso wage hike na pinagtibay ng Senado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:07 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, 5 ang patay sa pag-atake ng 5 armadong kalalakihan sa barangay hall ng Daha Diot San Isidro, Leyte. Kinilala ang 3 sa 5 nasawi na sina Chairman Elizalde Tabon, Barangay Tanod na si Rusty Salazar at Barangay Kagawad na si Paulo Al Mindero. Dead on the spot ang 3 habang 2 pa ay binawian ng buhay sa ospital. Lumabas sa investigasyon na tinatapos ng mga biktima ang listahan ng mga benepisyaryo ng educational assistance nang biglang dumating ang 4 na armado sakay ng 2 motorsiklo at nagpaulan ng bala. Nag-set up ng checkpoint ang kapulisan sa buong munisipalidad upang hindi na makalayo pa ang mga suspect. Posibleng suspendihin muna ang operasyon ng Rizal Night Market sa Zamboanga City dahil sa mga naglipa ng paniki. Aabot sa 100 stall owner ang apektado at mawawalan ng kita kapag sinuspende ang operasyon ng Rizal Night Market sa Petit Barracks dahil sa banta sa kalusugan na dala ng mga paniki. Night market nga pala. Di ba ang paniki sa dilim. Talaga yan. Sa dilim. Oo, kaya nga tatanong ko sana, madilim kaya sa palengking yan? Yun, night market Night pala. Market. Ayon po sa Office of the City Veterinarian, kailangan mo nang masuri kung may dalang sakit ang mga paniki na nagtatambay sa mga puno ng akasya sa lugar para na rin daw po sa kaligtasan ng publiko. Subukan yung dalin sa San Mariano yung paniki na. Kaya dito lang sa Wawa, Wawa Rodriguez Rizal. May paglalagay niyang paniki. Adobo Adobong paniki yan. Yung mga kuweba dito sa Wawa, ngayon yata wala naubos na paniki. Ubos na ang paniki. Pati yung guano na ubos na. Ganun? Siyempre, mga ipot ng paniki yun, ginagawang pinakamahusay na fertilizer yun ubos na. Pambihira. Wala na ring umipot na paniki dahil naging adobo. Yun po mga paniki daw po lasang tinapa. Kaya dito sa Zamboanga matuto kayo. PM is the key. May paraan dyan. Alas 7:09 ang ating oras, nanindigan naman ang AFP na sa engkwentro namatay ang bar passer na si Hannah J. Cesista at 4 na kasamahang NPA. Sinabi sa DZRH ni AFP spokesman Colonel Francel Padilla na isinagawa ang Joint Enhanced Military Operation laban sa mga miyembro ng NPA Bohol Party Committee. Target umano ng operasyon si Domingo Umpok na pinaniniwala ang high-ranking leader ng NPA na kabilang sa napatay sa umano'y shootout. Layunin po nito is mag-implement po tayo ng warrant of arrest. So nangyari po ito nung February 23 sa Purok Matinao sa Barangay Campagaw Bilar sa Bohol, sir. So dito sir, meron po tayong 5 na neutralize po sa kabilang panig. Ito po yung mga remnants ng Bohol Party. No, ang naglilid po nito ay si Domingo Jaspe Compok o si at Silong. Una rito ay ginit ng National Union of People's Lawyers Cebu chapter na walang nangyaring enkwentro sa pagkamatay ng mga NPA. Umasa ang 26 anyos na si Cesista sa 2022 bar exam pero hindi nakapanumpa kaya wala siya sa Supreme Court roll.
Ayan pala siya, kumbatsero. May siya yan, picture pa, oh. Ay, Sayang, kumbatsero. Biruin mo. Gaano katagal ang pag-aaral para maging abogado? Parang lumilitaw dito kung paniniwalaan natin itong mga report ng otoridad, kumbatsero, ay active na sa kilusan bago pa magbar. Ayun. Bago pa mag-bar exam. Di ba, yung isa rin na may yung isang lalaki naman na ng hold up o na involved sa isang robbery. Sa Cebu. Tapos pumasa rin sa bar. Oo, tama. Mario, na dati ring kasama rin sa NPA. Yun ang report. But of course, nakalaya ka agad yun, kumbatsero. Dahil nakapagpiyansa. Pero gusto lang nating makiramay, kumbatsero, sa isang miyembro ng PNP na napatay po sa engkwentro na yon. Kasi pinipilit nitong mga abogado, yung National Union of Lawyers, na hindi engkwentro. Hindi lang engkwentro, rub out daw. May napatay pong pulis dyan, si Police Corporal Gilbert Amper. Napatay po siya, miyembro po ng ito, kumbatsero, batang-bata. Oo nga. Batang-bata itong pulis na to. Napatay po yan sa encounter po na yan. Katunayan na may encounter. At meron pang isang nasugatan. May napatay na pulis, may napatay meron ding isa pang sugatan. Ayun. May karamay tayo sa napakatagal na nitong bakbakan na to, kumbatsero. Pilipino, kapwa Pilipino. Tayo ay kailan kaya matatapos ito? Ay, nako. Congresswoman Franz Castro, kumusta po ba kayo dyan? Wala ba tayo dyan? Gaya po ng binabanggit namin, ipinigit po ng NULP o NUPL o National Union of People's Lawyers Cebu Chapter na wala daw po nangyaring engkwentro. Taliwas daw po ito sa ulat ng Philippine Army na nasawi sa bakbakan ang 5 miyembro ng NPA o New People's Army. Nabatid na sumapi sa NPA Bohol Party Committee si Attorney itong si Hannah Sisista noong 2020, napangasawa ang kasamahan sa kilusan na si Parlito Segovia na kabilang po sa mga napatay sa binabanggit na engkwentro. Alas 7:13 ang ating oras. Nag-I am sorry ang aktres na si Mariel Rodriguez matapos magpa-gluta drip session sa opisina ng mister na si Senator Robin Padilla sa Senado. Ayan ang picture Ayan naka-picture Ayan kitang-kita Background pa si Senator Robin. Hindi naman nagsusuklay ng bigote si Senator Robin, pero nasa kanyang upuan. Pero nilinaw ni Mariel na vitamin C drip at hindi glutathione drip ang ipinaturok niya sa loob ng Senado. Ginawa umano niya ang infusion upang maging inspirasyon sa publiko na prioridad ang kanilang kalusugan kahit nasaan pa silang lugar. Ayun. So kahit na nasa opisina. At ayon pa sa misis ni Senator Robin, wala siyang intensyon na sirain ang integridad at dignidad ng Senado. Pero parang may aksyon yata dito, kumbatsero, si Senator Nancy Binay. Bakit naman si Senator Nancy Binay? Porque ba nabanggit ang gluta, si Senator Nancy na ang... Ewan ko ba, ba't si Senator Nancy ang inurirat ng mga Senate media? Ano ba ang sabi ni Senator Nancy? Siya ba isang ayon sa pagpapagluta ni... Hindi nga raw. Hindi. Dahil hindi naman daw ang kabutihan at kagandahan ay hindi nakikita sa kaputihan. Sinabi niya yan? Hindi raw nararapat sa isang opisina. Di ba, Senator Nancy? Hindi naman sa... Bakit naman sa dinami-dami ng senador? Ba't naman si Senator Nancy? Ba't ayaw mo pa? Ayaw mo pa siya ang tanungin? Kasi baka mabigyan ng kulay kahit naman... Ano kulay? Habang nagsasalita ka na ako, nababaw ka lalo. Ang dami namang ibang mapuputi. Hindi, eto na. Si Senator Nancy ang chairman ng Ethics Committee. Ayun. At least nasa purview na niya. Sakop naman pala niya. Ano naman kinalaman ng Ethics Committee doon? Yun na nga. Hindi naman si Senator Robin Padilla nagpapagluta. Yun din ang sinabi rin ni Senator Nancy. Kaya ang tanong ulit, ba't ba ako tinanong nyo?
Ang sasama ninyo mga Senate media Sumusobra na kayo Andiyan naman, pwede niyo naman tanongin si Senator Risa Ontiveros. O kaya si Senator Pia Cayetano. O kaya si Senator Loren Ligarda. Ayan. Bakit? Si Senator Grace po. Sino pa? Si Senator Amy. Ayan, Amy mismo. Bakit si Senator Nancy Binay? Bakit si Senator Nancy? Bakit siya? Magpaliwanag kayo. Yung mga taga-Senate media kayo. Magandang umaga sa mga kapatid natin dyan sa Senate media. Samantala, alas 7:16 ng umaga, pinag-aaralan po ng Kongreso ang pagpasa ng panukalang magtataas sa arawang sahod na 150 to 350 pesos. Ayan. Para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, maraming kongresista ang naliliitan sa 100 pisong dagdag sahod na isinusulong ng mga senador. Sinabi ni Dalipe na bibigyang prioridad ng House Committee on Labor ang pagsusuri sa mga nakabinbing panukala sa dagdag sahod, kabilang ang panukala ni Deputy Speaker Raymond Mendoza na nagsusulong ng 150 pesos na across the board wage increase. Susunod! Dito po! Uy! Aba! Ito raw isang showbiz couple na kontrobersyal ang hiwalayan. Abay, nagkabalikan na. Aba! May balitang nagkabalikan na. Sino kaya sa kanila? Nagkabalikan pa ba? Nakailan na ba tayo? Katniel. Sino pa may iba? Dominic saka si Bea. Bea, Dominic. Sino pa? Itong isa sa pinakahuli si ba? Si Kim Chu. Yun saka nga pala, si Kim Chu. Sino na yung lalaki doon? Si Yan Lim. Oo nga pala. Pinaparada na si Yan Lim yung bago niyang chiching sino pa yung isa? Yung nasa pangako sa'yo? Si Jericho. Si Jericho, diba? Saka si Kim Jones. Kim Jones. Yan. Si Catriona Gray saka si Sam Milby ba totoong nagkahiwalay na? But naging totoo ba sila? Masyado na tanong mo na yan. Hindi ba nagkakuha na nga yan na fiancé na nga sila Sabi ni Jojo, di ba fiancé na? Ano raw? Fiancé na, nag-ako na daw yan nag-propose na may sing-sing na nga So kapag ang nagkaroon na ng proposal for marriage? For marriage. Fiancé na. Fiancé na. Hindi na niya boyfriend, girlfriend. Fiancé na. Tanungan natin kay Mother. Pumasok ka pa rito. Gusto mo malaman kung sino ito, Sino ang couple na ito? Nalaghiwalay pero mukhang balikan na raw. Yan! Di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:19. Champion Na nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Magandang morning kay Ombudsman Samuel Martires. Uncle Sam, magandang morning. Nag-iimbestiga na sila kung batsero doon sa ating tinalakay tungkol sa bigas. Yung bigas na binili ng NFA yung palay ng 23 pesos at ipinakiskis, ipinakono. Tapos pagkalipas ng 3 buwan, maigit, diniklara nilang deteriorating and aging at ibinenta ng palugi. 25 pesos. Nako po. Alam mo ba kung batsero ang latest yan? Nung nakaraang araw, ang pinag-uusapan natin, 75,000 bags lang yan Nung palang January alone, ay almost 150,000 bags yan.
Aba, At ang halaga ay 180 plus million. Talaga naman. Parang gusto kong ibaon sa isang barkong bigas sa mga nandiyan sa NFA na yan. Manlulumo ka Mr. dito, President. kumbachero. Ang campaign slogan pa naman ng Pangulo sa eleksyon bigas. Bigas. Tapos ang magsasamantala ngayon sa bigas. Malungkot kumbachero. Ina. Kaya natutuwa tayo dahil kahapon kahit linggo sinabi nitong si Ombudsman ni Uncle Samuel Martires na yung binuo niyang panel of investigators ay nagtatrabaho. Aba, yan kahit walang complainant. Walang complainant. Kasi meron silang motu proprio investigation. Ayan, nako. At narinig nakita at nakakuha na rin sila ng mga documents kumbachero na nagpapatunay na no problem naman yung bigas. Fair, good. Mas mabango pa nga pagka sinaing mo Daig pa nga daw ang si Mandoming. Oo, si Mandoming. Tapos ibebenta nyo ng 25 pesos. Ang totoo kumbachero, yun namang 180 plus million, may resibo. Binayad nung trader sa NFA. Kaya lang, ang tanong, paano ba kikita doon? Pag binenta nila ng mahal, magkano? Ayan, nako. Yun ang tanong. Magkano? Nako, ang laki niyan. Yun ang ang problema. laki niyan, Panginoong kong buhay to. Ay, teka lang. Babalikan natin ang showbiz at dahil sandali lang, Morley, babalikan ka namin dahil nagmamadali daw itong si Congressman Ace Barbers na mukhang nasa biyahe. Sige. Ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, Congressman Ace. Magandang morning! Magandang umaga, Jerry and Anthony. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Poging-pogi. Poging-pogi tayo. Mukhang nasa sasakyan kayo, nasa biyahe Oo, at merong signing ceremony sa Malacanang ng alas 8 kasi nga yung tatlong bills o tatlong batas na pipirma ng ating Pangulo. Yan yung binasa natin kanina, kumbachero, yung mga 80 years old. Meron na 10,000. 10,000. Ano ba doon ang inyong bill, Kong Ace? Lahat yung tatlong batas na yan, yung Seafarers Act, yung Centenarians Act, at saka yung sa Tatak Pinoy, co-authors din po ako dyan. One of the authors po ng batas na ito. Okay. So alas 8 pala, kaya pala nasa biyahe ka na. Yung bang legalization of marijuana, medical marijuana bill, kasama na sa lalagdaan ngayon? Hindi pa. Hopefully nga maisama ito sa bago matapos itong taon na to dahil siguro sa lower house, sa Kongreso, baka mag-umpisa ang aming debate either after the Semana Santa break or before the SONA. Sana mapagdebatihan na namin ito sa Kongreso. Desidido ho kayo dyan sa Kamara na ipasa yan, pero antindi ng opposition ng mga doktor, lalo na ho nitong Philippine Medical Association. Sila ba'y nakausap ninyo, nahinga ng opinion tungkol dito sa medical marijuana bill, Kong Ace? Yes, Jerry. No? In fact, sa lahat po ng hearings, kasama yung 4 na TWG hearing sa mababang kapulungan, ay nandoon ang presensya ng representatives ng Philippine Medical Association. Yes, totoo, kinonsider din natin yung kanilang mga agam-agam dito sa proposed legislation na ito. Ganun din ay kinonsider din namin naman yung mga nag-a-advocate ng mga doktor sa nag-a-advocate din ito. So binalansin namin at inilagay namin sa floor, no, at pinag-usapan sa mga membro ng TWG kung ito ba ay ipapasa natin at gagawa ba ng committee report o hindi. So majority ng members ng Committee on Health at saka Committee on Dangerous Drugs ay sumang-ayon na ito'y pag-usapan at gumawa ng committee report. Kaya pagdedebatihan ito sa plenaryo. Teka muna, ang PMA as an organization ay tutol po dito, pero may binanggit kayo, may mga doktor din naman pala na sumang-ayon o parang silang mga subject matter experts ninyo for pushing for this bill? Yes, totoo yan, Anthony. No? Maraming doctors kaming inimbitahan at kinonsulta tungkol dito. In fact, some of them, no, are practitioners
At yung iba naman ay mayroon ding mga kamag-anak na merong debilitating diseases, no? Na kung saan sa kanilang paniwala ay ang CBD o yung cannabidiol ay makakagamot sa kanila, no? In fact, sa America and other countries, yung mga best practices, yun ang aming tiningnan at pinag-usapan. At yun ang naging basihan kung saan yung mayorya ng miyembro ng komite ay sumang-ayon sa pag-approve ng committee report na ito. So napakinggan, nakapagsalita naman pala ang mga doktor na yan, pati ang PMA, Kong Ace, nabanggit nyo? Pati mismong yes, PMA ba? Yes, totoo, Jerry, no? Kasama dyan yung representatives ng PMA. In fact, yung una naming pinasalita bilang resource person tungkol dito sa bill na ito, yung pinadala nilang representative, no, dun sa aming committee hearing. Bago kami nagka-forma ng TWG o yung Technical Working Group, nandun ho ang membro ng PMA. I think officer din po ito ng PMA. Opo, pero valid po yung concern ng PMA, ng mga doktor, lalo na doon sa pag-abuso na maaring hindi natin masasawata, hindi mapipigilan, lalo pat online na lahat ngayon. May mga idinagdag na ba kayong mga safeguards, Kong Ace? Well, unang-una, Jerry, no, itong batas na ito ay nagke-create ng isang office o unit under the Department of Health. Ang tawag po dito ay MCO, no, yung Medical Cannabis Office. Ang mandato nitong Medical Cannabis Office na ito ay siya ho ang mag-re-regulate at magbibigay ng mga permiso sa lahat ho ng pwedeng mag-dispose nitong sinasabing medical cannabis. Ulitin ko lang, no, medical cannabis in pharmaceutical forms ang aming pinapayagan dito. Okay. Hindi ho pwede at hindi ho kami pumapayag na magpayagan yung recreational use nung cannabis. Okay. So ito ay makikita natin na ito ay in pharmaceutical form. Pwedeng itong capsula, pwede itong tableta, pwede rin daw po itong kumbaga intravenous, no? At ito ay mayroong strict regulation na hindi basta-basta makapag-reseta kahit sinong doktor kung hindi ho sila ay accredited nitong sinasabing MCO. Ang drugstores, ang hospitals, ang clinics ay hindi rin ho pwedeng tumanggap ng mga pasyente na ganito ho ang kanilang irereseta kung sila ho ay hindi accredited at nakarehistro sa sinasabing MCO. Dadaan yan sa FDA. Pati mga doctors. Dadaan ho sa FDA yung produkto. Yung FDA is part dun sa komite na mag-study dito sa mga medical cannabis na darating po na under importation. So kasama ho ang FDA dito. So import ito, hindi tayo mag-produce locally? Well, sa ngayon kasi, Jerry, no, wala pang because we're still, ang cannabis ay kasama pa rin sa listahan ng dangerous drugs, no. If we pass this law o maging batas po ito, then pwede na ho siguro magkaroon ng plantation and cultivation itong sinasabing medical cannabis. In fact, isa doon sa regulation o yung sinasabi nating safeguards, yung mga plantation o yung magkukultivate po nito, kailangan din po ng permiso galing ho sa MCO. At lahat to ng kanilang itatanim, lalagyan ho ng regulasyon. No? Halimbawa, kagaya po sa Amerika, yung mga tanim o bawat puno ng marijuana, meron hong RFID na hindi mo basta-basta pwedeng i-harvest. No? Pagka hindi ho ito nasasang-ayon sa schedule ng MCO o ng regulating body. Kasama so na marami hong iniisip na gano'n na pwede po nating idagdag. Wala pa sa bill. So idadagdag ninyo sa bill na magkaroon na rin ng plantasyon at cultivation dito. Kasi iniisip ko, kung ililegalize din lang natin yan, tapos mag-i-import tayo, abay, parang bigas din yan na tayo ngayon number one importer ng bigas. Sabi siguro ng mga taga Cordillera, ang dami namin dito. Wala pa tayong kapasidad, no, para ho mag-manufacture nito dahil hindi nga po pinapayagan under our laws
na tayo po ay mag-manufacture nito. Pero the moment ito po ay maging batas, may mga investors na maaari pong magbukas ng manufacturing firms to produce itong sinasabing in pharmaceutical form ng CBD o yung medical cannabis. So sa ngayon, yung siguro yung initial stages or initial phase, ito ay importation ang mangyayari at ito ay may strict regulation mula sa FDA at sa DOH bago po ito payagang pumasok dito sa atin. Sa ngayon may mga nagbebenta mga patago Kong Ace dahil bawal nga sa atin, pero may mga nagbebenta yung oil nilalagay sa heringgilya at ginagamit nga ng mga pasyente, patago na nagkakabentahan. Yan po talagang kailangan ikpitan ng ating FDA yan dahil marami hong nagbebenta ng peke niyan. It will appear to be like an oil, no? Pero scam ho yun. Marami hong ganyan. So far sa pahayag ng FDA sa aming pagtatanong sa committee, wala pa namang pumapasok dito na CBD oil, no? Na dumaan po sa ating airports or sa ating mga seaports. So far, lahat po yan ay illegal dito sa atin. So, kung sakasakali po na makapasa tong medical cannabis po, Congressman, does it follow na ang ating Dangerous Drugs Act, yung pinakahuling version nito, o edition nito, ay magiging magkakaroon na ng amendment doon sa provision na may kinalaman sa marijuana o cannabis? Parang nag-freeze yata tayo Oo. Baka dumaan siya sa tunnel. Dumilim o sa sementeryo. Dead spot. Dead spot. Nawala ang signal natin. Ayan. Sorry. Pakiulit lang Opo. Kapag ka po ba, assuming napapasa po itong medical cannabis bill po ninyo, maapektuhan din po ba yung existing na Dangerous Drugs Act? Yung po bang marijuana doon for recreation ay mapapakialaman o maaamyendahan din? Ay hindi Anthony, no? Ang pinapayagan lamang po nito yung paggamit ng medical cannabis in pharmaceutical forms, no? Meaning hindi po pinapayagan ng bill na ito na gawing payagan yung recreational use ng marijuana plant. Only medical cannabis to treat yung sinasabing debilitating diseases at saka yung ibang non-debilitating diseases. So mananatiling bawal yun. Magka-identify ng mga patients kung kailangan ba silang gumamit nito, kailangan meron nung expert na kung saan sila magsasangguni at doon sila magtatanong at yun ng mga experts po na yun po ang magre-reseta sa kanila ng cannabis o yung sinasabing medical cannabis. Hindi ho kaya simula lang ito para magtuloy-tuloy din tayo sa pagli-legalize ng paggamit recreationally ng marijuana, Kong Ace, dahil doon sa amin sa Canada, nag-umpisang ganun yan nag-umpisa lang sa medical yan, naging recreational na. Sa Germany ngayon, kumbachero, 2 days ago, in-approve na ho ng legislature nila ang marijuana as for recreational use. Recreational use, Kong Ace. Well, dito sa atin, Anthony and Jerry, makakaasa kayo na hindi ho kami pumapayag na ito ay payagan ng recreational use ng marijuana. Alam po natin ang epekto nito. Ito po ay addictive, yung sinasabing isang elemento ng marijuana plant, yung THC, no, na sinasabi na kung saan ito can produce hallucinations and addictive po ito, no? Kaya hindi po tayo pumapayag dyan dahil yung mga best practices lang sa abroad yung ating ginagaya, no? Hindi yung pwedeng payagan o yung paggamit ng marijuana for recreational use. Kagaya na nangyari sa Thailand ngayon, at mukhang bumabalik sila doon sa medical use na lang. Okay, Congressman, last na lang. Meron ba kayong counterpart bill sa Senado niyan? Sa aking pagkakala, meron pong tinutulak si Senator Robin Hood Padilla
at saka kung di ako nagkakamali, si Senator Bongo. No, meron din po silang tinutulak na ganitong klaseng batas. And hopefully nga ay magkaparehas yung aming version nang sa ganon ay maging may ma-realize na po ito ng ating mga kababayan, magamit po ng ating mga kababayan. Baka masamahan na ng Senate version ng gluta, Kong Ace. Yan, palagay ko mismo ang DOH nagsasabing hindi maganda ang epekto nito sa atin at maaaring makasira ng ating liver at saka ng ating kidney. So dapat hindi talaga payagan ito. Sabi niya may IV na ng marijuana, yung cannabis IV, baka i-drip na lang yan. Kasi sa ibang bansa meron nung ganyan gumagamit, no, at sabi nga natin we will only adopt yung mga best practices at saka yung mga sakit na nagagamot talaga nito. Kapag ito daw ay natuloy, no, base sa pag-aaral ng mga nag-a-advocate, at ito titingnan din namin ito, ito ay murang alternatibo sa mga mamahaling gamot na minamanufacture ng mga malalaking pharmaceutical companies na nasa abroad, no? At kapag ito nga ay naging alternatibo sa ating mga kababayan, palagay ko palaki ang pakinabang nito dahil dito sa atin endemic po itong marijuana dito sa mga tropical countries like the Philippines. Kong Ace, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Jerry and Anthony. Mabuhay kayo. Congressman Ace Barbers, 2nd District, Surigao del Norte, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Pangunahing balita. 7:42. Ang balitang ito na nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:46. Sa ilan pa nating mga balita, patay ang 3 magkakapatid sa sunog na sumiklab sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal kagabi. Kinilala ng Taytay Command Center ang mga nasawi na sina Celerina Valera, 59 anyos, Gloria De Silva, 77, at Elvira Valera na magkakasama sa nasunog na bahay. Batay sa report ni RH52 Edniel Parosa, sinubukan ng 2 magkapatid na sagipin ang natrap nilang PWDing kapatid, ngunit pare-pareho silang hindi na nakalabas. Inaalam pa ng BFP Sanhi kung magkano naabong mga ari-arian ng sunog na umabot lamang sa unang alarma. Eto, kumbatsero, dapat matuto mga pulis dito. Inabsuelto ng Korte Suprema ang isang drug suspect matapos na mabigo ang mga pulis na magpresenta ng media representative bilang witness sa kanilang operasyon. Naaresto si Ben Batyon noong March 2010 matapos na mahuli siya sa akto na nagdidilig at naglalagay ng abono o fertilizer sa isang taniman ng marijuana, na malapit sa kanilang bahay. Una nang hinatulan ng guilty ng korte si Batyon, ngunit inapilan niya ang kaso sa Korte Suprema. Ang giit ni Batyon, sinil kaya ito? Giit ni Batyon, hindi kanya... Badyon yun sinil Badyon. Giit ni Batyon, hindi kanya ang taniman ng marijuana. At pinilit lang siya ng mga pulis na magdilig sa lugar upang palabasin na nahuli siya sa akto na nagtatanim nito. Sa 16 na pahinang desisyon ng Supreme Court, nakasaad na kahit valid ang pag-aresto at warrantless arrest ng mga pulis, pero bigo ang pulis na magpresenta ng media representative upang masunod ang chain of custody sa anti-drug operations. Importante talaga yung media. Kaya itong yung reporter natin dati sa DCAC, taga Malabon, lagi siyang nahihila ng pulis bilang media representative. Sa ilalim po ng chain of custody, kailangan ay may 3 witnesses requirements ang mga pulis. Kabilang ang tig-isang kinatawan mula DOJ, public official, at media. Pag sumama, may bayad ba yan? Huwag kami. Sa pilitan . Ayoko sumama sa ganyan .
Nakikita mo lang sa TV. Nasa TV pala tayo. Kakambat-kambat. Nasa TV pala tayo. Pangunahing balita sa showbiz. Yeah! Hi, Engineer John Carlos Mercado. Magandang morning. Magandang morning. Ito raw si Milan Topacio ng PLDT at Justin Mercado ay binabati ng belated happy birthday. Ayan. Magandang morning din kay Ate Hilda at Kuya Dante Katabay. At magandang morning kumbachero kay Big Time Bernard. Aba, Big Time Bernard. Isang karangalang may nakikinig sa ating Big Time. Yeah. Reunion daw ng Batch 74 ng Lapu-Lapu Elementary School. April 13 dyan sa Sure Shots along Abad Santos. Sambaire. Contact daw ay si Ella Clavines Domingo. Lapu-Lapu, naalala ko tuloy yung napanood ko isang video, yung teacher. Grabe ka passionate sa pagtuturo ng history kay Magellan at kay Lapu-Lapu. Jerry Labasan, magandang morning. Sabi niya dapat ipasa na nila yung CBD. Yung sa medical cannabis. Gamot yan ni Kabet sa Parkinson's. Sa Dubai meron, napakamahal lang. Ayun. Si Elijah Pascual, si Ako, birthday ngayon. Happy birthday, Elijah. Ang isa pa raw hindi natin nabanggit na naghiwalay ay sino yun, Mother? Gutierrez. Si King Gutierrez. Si Calvo. Hiwalay na si Calvo. Nakipag-hiwalay na sa buhok niya. Si Sara Labati tsaka si Raymond Gutierrez. Si Raymond ba? Hindi ba si Raymond? Lalaki yung Richard. Loko na. Yan ang sinasabi sa inyo. Huwag nyo kagad binubura. Tinatanggal binubura nyo kagad. Kakamali-mali tuloy talaga. Ano kayo alam mo, nakatutok dyan si Florante Rosales. Si Supremo. Si Lito Lapid. Supremo. Senator Lito Lapid. General Diaz, magandang morning. Sino nga ba itong nagkabalikan na? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos makasumangkot, masangkot ang iba't ibang pangalan sa hiwalayang Bea Alonso at itong si Dominic Roque na kung saan ay nasangkot at pinagdudahan pa ngayon ang pagkalalaki ni Mayor Bullit Halusfors at ni Congressman Bong Suntay. Aba, may bagong latest. Nagkabalikan na raw at naayos na ang problema ng magjowang Bea Alonso at Dominic Roque. Walang kumpirmasyon pero ang chika ay nagkikita raw ang dalawa. Hindi lang yan, may patunay pa na kung saan sinasabi sa huling Zoom meeting nitong si Dominic kasama ang kanyang mga kaibigan, narinig daw ang boses nitong si Bea Alonso habang nakikipag-Zoom meeting ang naturang aktor na ang sabi, Han, gusto mo ba ng tacos? Boses daw nitong si Bea Alonso ang narinig. At dahil dito, samut-saring issue na naman ang naglalabasan. Dahil bago daw pumunta itong naturang aktres sa ibang bansa, ay nagkita at nagkausap at nagkabalikan ang dalawa. Marami ang natutuwa sa pagbabalikan na ito dahil marami ang umaasa na ikakasal si Bea at Dominic Roque. Pero ang question, ano na nga naging bunga ng kanilang paghihiwalay, yun pala ay magkakabalikan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Yun, at least all's well that ends well. Good kung news totoo man yun. Tama, hindi news ba, pa Kuya Jomar Canlas? Yan. Ganun dapat, Kuya Jomar. Kuya Jomar. Kuya Jomar, kumusta ba si Kuya Adrian Bersamin? Yun.
Hi, Kuyang Elmer ngo. Magandang morning. Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan kung bubong yung papalitan ninyo. Gawa sa state-of-the-art technology ito. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ganyan. Masyado mong nililinis yung sasakyan yan. Eto, linisin mo. Pagka nagkaroon tayo nito, makakatipid tayo dito. Talaga. Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe, barkada man o pamilya. Fuel efficient at 6.6 sa features. Naswak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ang dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman, kung gusto mong masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay check out ang kanilang website cherryauto.ph. Nga pala, pinapaalala kong batsero ni Chairman Al Tenco ng PAGCOR yung kanilang yung kanilang photo contest. Wag daw kayong magsasawa. Kahit na marami na ang sumali, patuloy silang tumatanggap ng mga entries para ho dito sa Harvest Time. Yan po ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024. Matindi yan, ha. May bago po silang kategory, itong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Ayan, 16 years old, mula 16 years old pataas, pwede nang sumali dyan. Ayos. At kailangan ng kuha ninyong picture ay mula August last year hanggang sa July 2024. Ayun. Ayan, ano pa hinihintay nyo? Pumunta lang sa website ng PAGCOR at makikita po nyo doon ang iba pang mga requirements at maipasa na rin ang inyong mga entry. 3 minuto na lang, alas 8 na. Number Tanong! Ayan. Ang tanong, Ombudsman Sam Martires, magandang morning muli sa iyo. Muli. Hihintayin natin, hihintayin natin yan. Ako nga, kumbatsero. Moto proprio investigation na yan. Ang tinatanong ko nga sa kanya, pwede na ubang i-preventive suspension yan? Titingnan natin. Kasi kumbatsero, kahit naman sa executive department, pwede nilang ilagay sa preventive suspension ang isang opisyal na iniimbestigahan. Na in-appoint lang din. In-appoint lang din. Kasi anytime pwedeng isuspend at tanggalin yan. Actually, yung preventive suspension para lang huwag ma-influensyan yung ongoing investigation. Sirain nila yung mga ebidensya dyan. O takutin nila yung mga baka bigla nilang isaing yung mga papel doon. Oo, isaing yung papel. Pero yung bigas, hindi nila kayang isaing agad. Upod ng dami. Napakadami. Alam niyo, matagal na po yung modus na yan. Matagal na yan. Pero ito, grabe ang dami, kumbatsero. Yun nga ang tanong na bakit sila malulumaan o masisiraan, assuming na totoong deteriorating na yung bigas. Ibig sabihin, negligent kayo. Hindi nyo ginawa yung trabaho ninyo. May sagutin na kaagad dun eh. Anak ng at ang pinakamalala, yun ang pipiliin nila, negligent o corrupt. Pagka pinagsama mo yung negligent, incompetent at corrupt. Nako po. Kawawa bayan natin. Bitay dapat yan. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!